Minsan talaga may mga tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin. May mga kaibigan tinatanggal, may mga trabahong tinatanggal, may mga negosyong inaalis para ma-realize natin, hindi yung trabaho mo nagpapakain sa iyo, hindi yung bangko mo nagpapakain sa iyo, hindi yung talento mo nagpapakain sa iyo, hindi education or experience mo nagpapakain sa iyo. Si Lord ang iyong provider. That He is your Jehovah Jireh. He will supply all your needs according to His riches in glory. Sometimes God will intentionally cut it off, parang yung mga Israelites. For 15,000 days, mana ang nagpakain sa kanila. And yet, pagdating nila sa promised land, the manna was cut off. Hindi aksidente. Na pagtungtong nila sa promised land, ginupit ng Lord yung source nila sa mana. Yes, yun ang nagdala sa kanila sa promised land. Yes, yung mana na yun ang nagpakain sa kanila for a season. Pero hindi nila destiny na kumain ng mana forever. Let me repeat, hindi nila destiny na kumain ng wilderness food forever. Yung mana, it ceased to prepare them for increase. Pine-prepare sila ng Panginoon. So kung may mga limitations minsan sa buhay natin, hindi yan tinatanggal ng Panginoon para dagdagan yung hirap natin, dagdagan yung pasakit natin, kundi gusto lang ng Panginoon na makita natin yung ating limitasyon para makita natin yung tunay na dependence natin ay nasa ating Panginoon talaga. Mahirap na nga naman kasi magdasal ng give us this day our daily bread pag punong-puno yung ref mo. Pero kapag walang laman ang ref mo, ay talagang yung give us this day our daily bread will be true to you. And sometimes that limitation, inaalaw ng Panginoon for you to realize na ang Diyos pa rin ang nagpo-provide. Maybe you're saying to me, Pastor, ba't ganun? I'm counting on that contract, on that business. Kasi yun na mag-aahon sa amin dito sa aming financial difficulty. Nawalan ako ng kliyente, nawalan ako ng mahal sa buhay, iniwanan ako ng kaibigan ko, natanggal ako sa board ng aming kumpanya. Okay, big project was stolen from me. Pero hindi tatanggalin ng Lord ang isang bagay kung wala siyang ipapalit sa atin. Let me repeat, God will never remove something in your life unless He has something better coming your way. So sometimes you have to say goodbye to the wilderness food and say hi to the promised land food. May rejection kasi may redirection. Minsan nire-reject ng Lord ang mga broke, tinatanggal ng Lord ang resource para i-redirect ka sa mas maganda, sa mas maayos. It may look like a setback, but that is a setup for a better provision that God wants to show you, God wants to give to you. Palapakan natin ang ating Panginoon. Mas masaya kapag nag-settle ka for less. Mas masaya kapag hindi mo binigyan ng panahon ng Diyos. And maybe you will feel happy for a while. But true and lasting freedom, true and lasting joy only comes from Jesus Christ. Kapag pinapasok mo at inimbitahan mo ang Panginoon sa iyong buhay, siguradong magbabago ang takbo nito. Kung kaya't ini-encourage ko ang 5 sa inyo, kahit 5 lang. Huwag na tayong mag-settle sa Christianity light. Parang diet coke. Hanggang diet lang, pa-light lang. Kung ano lang gusto ko, kailan ako available, magsiserve ako sa mga leftover ko, magbibigay ako sa excess ko, mag-i-involve ako sa spare time ko, sa hobby lang, sa extracurricular activity lang ng aking buhay. Today, tonight, God is going to change the way you see the Lord. Because the way you see the Lord will affect the way you live. And the moment na hindi mo ma-realize kailangan mo ang Diyos, hindi magbabago ang iyong buhay. Kaya siya'y nakaupo sa gilid ng kalsada, si Jesus ay dumadaan. Sabi ng next verse, verse 47, when He heard, everybody say heard? Nung narinig niya, look at this, alam niyang bulag siya, pero alam din niyang hindi siya bingi. Pwede niya sabihin, bakit pa ako tatawag? Wala nang pag-asa ang aking buhay. Bulag naman ako eh. Pero alam niyo mga kapatid, ang gustong-gusto ko sa storya na to, hindi siya nag-focus sa hindi niya kayang gawin. Nag-focus siya sa kaya niyang gawin. Alam niyang bulag siya pero nakakarinig siya. Alam kong hindi ako nakatapos ng pag-aaral pero alam kong madiskarte ako, may talento ako, may skills ako. Nakikigis yung sinasabi ko mga kapatid, that you don't dwell on what you cannot do. Instead, you focus on what you can do. I cannot see you, but I can hear Jesus coming.
Hindi ako mag-i-excuse sa sabihin ko, hindi na ako gagaling, hindi na ako aahon, puro na lang mess, puro na lang limitation, puro na lang weaknesses ang aking buhay. Lahat tayo may excuses. At hindi tayo mauubusan ng excuses. Pero where will you put your focus on? Sa mga bagay na hindi mo kayang gawin o sa mga bagay na kaya mong gawin? Kasi nung na-discover niya na itong Jesus na ito ay dumaraan doon sa path na kanyang pinupwestuhan, sumigaw siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Jesus, Son of David, maawa po kayo sa amin. Have mercy on me. I don't know. I just have a theory. Nung araw kaya na yon, ilang beses kaya siya sumigaw? Palagay ninyo. For mercy. Well, kung ako tatanungin nyo, palagay ko, that's the first time that he shouted. Kasi kung dumaan si Roberto, hindi naman siya sisigaw na, Roberto! Have mercy on me! Kasi ang daming dumadaan. Pero bakit nung narinig niya yung pangalan ni Jesus, tumawag siya at nanghingi siya ng awa? Take note, hindi niya sinabing alms, alms. Hindi niya sinabing palimos, Lord. Hindi niya sinabing palimos. Ang hiningi niya, awa mula sa ating Panginoon. I submit to you, maaari na narinig ng blind Bartimaeus na ito, yung istorya, 2 chapters earlier, kung saan pinagaling din ng Panginoon yung isang bulag. At maaaring narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling ng bulag. Hindi kayang magbigay ng paningin ng doktor. Hindi niya kayang magpagaling, pero ang Diyos kaya niya. Kaya sabi niya, kung pinagaling niya yung bulag, kahit ginamitan ng putik, kung kayang gawin ng Panginoon yun, alam kong kaya niyang gawin yun sa akin. And if God did it for somebody, I know God can do it to my life. Kaya sabi niya, hindi ko papalagpasin ang pagkakataong ito. Jesus, Son of David, have mercy on me. When he heard about Jesus. Kasi sino sa inyo agree, mga kapatid, there is something about that name, Jesus, na kapag naririnig mo, parang ini-ignite ang iyong puso at parang nawawarm ang inyong heart. Correct? Everybody say Jesus. Sabi niyo, Stephen. O diba, walang dating? Because there is something about the name of Jesus. Because the name of Jesus itself means Savior. Everyone needs saving. Everyone needs Jesus. Everyone needs deliverance. Kaya every time na maririnig natin yung pangalang Jesus, bulag ka man, bingi ka man, dumb ka man, may sakit ka man, there is something about the name of Jesus that brings hope to us. Nagbibigay ng pag-asa, nagdadala ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Beginnings are always difficult. Beginnings are always complex. Beginnings are always scary. And kapag kinakatakutan mo ang small beginnings, ang pagsisimula, ang pagtatayo, ang pag-i-establish ng systems and strategy, you are missing a lot of opportunities and miracle kasi nakafocus ka na agad dun sa gusto mong ma-achieve na hindi mo nakikita yung potential na meron sa harapan mo ngayon. Kaya ayaw natin ng season of small beginnings kasi mag-isa ka lang nagsisimula. Wala ka pang empleyado. Nag-iisa ka lang missionary. Walang sumusuporta sa iyo. Kaya we despise the small beginnings because most of the time it is lonely. It is uncomfortable. Wala pang aircon sa simula. Hindi pa tapos sa mga anak nung nagsisimula. Hindi ka pa manager nung nagsisimula. At dahil may pangarap ka at napakalaki ng pangarap mo, minsan sinasabi mo, I don't deserve this. Hindi ko deserve na nagtitimpla ng kape para sa kanya because we despise the small beginnings because it is uncomfortable and sometimes even brutal. Parang hirap-hirap naman ito. Parang hindi ko deserve ang mga ganito. I deserve something better. In-instructionan ka ng Panginoon na mag-launch ng isang business, bagong season ng iyong buhay. Inalisan mo yung stability ng iyong trabaho, yung security ng iyong trabaho, hindi agree ang friends and family mo, but you step out anyway. And you launch this new business. At dito sa pagsisimula mo, wala kang kasama, wala kang kaibigan. Pero kahit meron ka lang isang kaibigan nung nagsisimula ka, 1,000 puhunan nung nagsisimula ka, isang empleyado, isang naniniwala, is going to be tough, is going to be difficult, is going to be complex, is going to be scary, but it doesn't mean that God is not in it. Kasama mo ang Panginoon, minsan hindi mo lang mapansin. You feel lonely but you are not alone because God is with you. Minsan nadi-discourage ka lang kasi kinukumpara mo yung introduction mo sa conclusion ng iba. Kinukumpare mo yung chapter 1 mo sa year 20 ng iba.
It doesn't work that way. Kahit yung year 20 hinahangaan natin, mukhang madali sa kanila, mukhang effortless sa kanila kasi meron na silang momentum, may pera na sila, may resources na sila, may connection na sila. Ikaw wala pa. At nadi-discourage ka kasi kinukumpara mo yung year 20 sa year 1. Ang sabi ng Panginoon, do not despise the small beginnings. Because God rejoices when the work begins. God rejoices, natutuwa ang Panginoon, naliligaya. Yung nagsimula ka pa lang is already a miracle. Hindi glamorous ang isang kumpanyang nagsisimula. Tignan nyo na lang yung mga tech companies ngayon na hinahangaan. Apple, Google, saan nagsimula yan? Sa garahe. Because madalas mga kapatid, miracles doesn't look glamorous at first. Hindi sila glamorous. Kasi ang expectation natin, pag milagro, wow, glamorous. Huwag nating i-despise, huwag mo kagad susukuan dahil nagsisimula ka pa lamang. In fact, ikaw mismo, nagsimula ka, microscopic ka eh. Correct? We cannot see you using our naked eye. Galing ka sa cell. Literally. Hindi ka mukhang tao nun. Literally. But look at who you are right now. So, ikaw palang milagro ka na kagad. You look glamorous right now. You look well-dressed right now. You look educated right now. You look like sanctified 120% right now. But you started microscopic. Nobody notices you. Nobody sees you. Wala ka pang birth certificate. Wala ka pang kakayanang makakita. Nakita ka na ng Panginoon. Look at Jesus. Jesus loves small beginnings. In fact, sabi ni Jesus, if you have a faith like a mustard seed, you can move mountains. Alam niyo po ba kung gaano kaliit ang mustard seed? I take a picture of it. Ganito lang siya kaliit. Pero kung may pananampalataya kang kahit ganito lang kaliit, you can command the mountains to move from here to there. It's small, but the impact is big. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket maliit pa ang negosyo, walang mararating. Hindi porket minamaliit ay walang matutungtungan. Yun nga lang minsan, minamaliit natin ang mustard seed, minaliit nila yung baby na si Jesus, minamaliit natin ang mga small beginnings ng ating buhay because it doesn't look like it has a potential. Kasi again, nakatingin ka sa produkto, hindi mo nakikita yung potential. Anong sabi ng Lord kay Moses? Nung tinawag siya ng Panginoon para magligtas sa mga Israelites from Egypt to the promised land, what is it in your hand? Diba? Ano yung nasa kamay mo? Kasi si Moses, sabi niya, stutterer ako. Hindi ko kaya magsalita. Paano ko kayong convince ang paraon? Ano ba yung nasa kamay mo? Yung milagrong nasa kamay niya, hindi niya ma-realize. Hindi niya makita that the miracle is already in his hand. Nasabi ng Panginoon, itapon mo yan. O hindi niya alam, naging ahas eh. Hindi niya alam na gagamitin ng Lord yung tungkod na yon para i-part ang Red Sea, para palabasin ng tubig sa rock. You don't know kung anong kayang gawin ng Panginoon sa iyo sa mga what is it na meron sa iyong kamay. Kaya huwag na huwag mong mamaliitin ang mga what is it.